Just a short motivation from the Bible verses about Lazarus. Have you ever been faced with a seemingly impossible situation where hope seems lost and time feels like it's running out? The story of Lazarus is a profound tale of faith, miracles, and the power of resurrection that will surely captivate our attention. Imagine this: Lazarus, a dear friend of Jesus Christ, our Lord, our Creator, falls gravely ill. His two sisters, Martha and Mary, send word to Jesus, hoping for his arrival to heal Lazarus, their brother. But Jesus Christ arrives after some time. Lazarus has already been on the tomb for 4 days. The confession that might captivate our attention is this: have you ever experienced moments of doubt when it seemed like your prayers are not being answered? Now, consider this: Jesus moved by compassion, commands the stone covering the tomb to be rolled away, and he then calls out to Lazarus with a voice that depicts death itself, "Lazarus, come out." And to the amazement of all, with that particular moment, Lazarus emerges from tomb and restored to life. This raises a thought of provoking question: what in your life needs the resurrection right now? Touch of faith and hope. Let's engage in a moment of reflection together. The story of Lazarus challenges us to believe in the miraculous even when circumstances seem dire. It compels us to ask ourselves, what areas of our lives do we consider dead or beyond revival? Have you ever been in a situation where you were ready to give up, but a glimmer of hope emerged and transformed everything? Imagine the overwhelming joy and astonishment that filled the heart of Martha and Mary and Lazarus as they were reunited against all odds. Now, let me ask each and every one of us, how can the story of Lazarus inspired all of us to hold on to hope even in the face of despair? What dead situations in our life need the life-giving touch of faith and belief and action? As we ponder the story of Lazarus, let's remember that just as Jesus brought Lazarus back to life, he can bring new life to our circumstances, relationships, and dreams. This story invites us to trust in the power of the one who can turn our mourning into dancing and our despair into hope. What step can we take today to invite the miraculous event into our life? So guys, isa po itong vision na nangyari sa Old Testament at sa New Testament. Sa New Testament lang pala. Kasi nga po tungkol to kay Lazarus. Si Lazarus po ay isang matalik na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Nung time na yon na naging body and flesh ang ating Lord Jesus. So sa sobrang lungkot po nung magkapatid, halos ikamatay po nila ang pagkawala ng kanilang kapatid na lalaki. Kasi sila pong tatlong magkakapatid ay nagsisimbolize ng isang magkakapatid na united talaga sa isa't isa, na nagmamahalan, na nagmamalasakit sa isa't isa.
So dahil po sa awa ng ating Panginoong Hesus, sa magkapatid na babae na to na si Martha at si Mary, binuhay niya po ang kanilang kapatid na lalaki. Kasi mahal na mahal din po ni Jesus yung kaibigan niyang si Lazarus nung nabubuhay pa. Marami po silang pinagsamahan. Kasi isa po itong vision sa love letter ng ating Panginoon na nagpapakita na kapag talagang tayo sobrang lalim ng faith natin sa ating Panginoon, magpapakita po talaga ng isang miracle na talagang maa-amaze tayo sa buhay natin, na ipapakita ng ating Panginoon sa pagtawag natin sa Kanya ng buong puso tayong tumatawag sa Kanya at nagtitiwala na humingi tayo ng milagro sa isang particular event ng buhay natin na lubog tayo, na wala na tayong pag-asa pa. So pagka po tinawag natin talaga ang ating Panginoon, ang ating Creator, at habag na habag po siya sa pagtawag natin sa Kanya, na ipinapakita natin sa Kanya na nagtitiwala talaga tayo sa Kanya ng buong puso natin, ng buong buhay natin, magpapadala po talaga ng milagro sa atin ng ating Panginoon. Thank you po guys. Sana po magbigay ito sa atin ng isang maliit na magbibigay sa atin na itataas pa natin yung faith natin sa kanilang mag-ama, sa ating Panginoon at sa Kanyang bigatin Son, na pagtitiwalaan talaga natin siya, lalo na po sa panahon natin ngayon na nandito na nga po tayo sa huling generation ng humanity. Sana po makapagtawid ako sa inyo sa vision na to na itinawid ko sa inyo, sa content ko na to, na dagdagan pa po talaga natin ang faith natin. Kasi kaya po nasulat ito sa love letter ng ating Panginoon, para po makapagbigay ito sa atin ng encouragement na kapag nagmahal at nagtiwala talaga tayo sa magagawa ng nandun sa itaas, magpapakita din po siya sa atin ng miracle all at once kapag nagtiwala tayo sa Kanya sa pagtawag natin sa Kanya. Thank you po for watching. God bless us all po, and to God be the glory po. Magtibayin pa po natin ang faith natin sa ating Panginoon. At araw-araw po tayo makipag-usap sa Kanya, mag-pray po tayo ng mag-pray para po madagdagan ng faith natin sa Kanya. At sana po lahat tayo ay maging chosen pagdating ng takdang oras na mangyayari na po talaga yung isang pangyayari na aagawin po lahat ng ating Creator, yung lahat ng may faith sa Kanya. To God be the glory po ulit, and God bless us all. Thank you po ulit for watching.